guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, usually po sinasabi ko, ang intention ng paggawa ko sa video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Ma-heal nyo po ang inyong mga sarili at magkaroon po kayo ng self-love. At yung iba po, nami-misunderstood po nila ang meaning ng self-love. Actually, nasa Biblia po yan. Sinusuportahan po yan ng Biblia ang tungkol sa self-love. Nasa Mark 12:31 ata yan. At sinasabi doon, we should love our neighbors as we love ourselves. So, naandun yung self-love, di ba? So, kailangan, unahin mo munang mahalin ang sarili mo. Kasi pag natutunan mong mahalin ang sarili mo, alam mo kung paano respetuhin ang sarili mo, syempre, ganun din ang i-offer mo sa ibang tao. Di ba? Pag marunong kang magmahal, marunong kang umunawa, kung wala ka niyan, talagang hindi mo mauunawaan ang feelings ng ibang tao. Magiging selfish ka. Lalo na yung mga taong mayroong third eye na mayroon talagang self-desire. Hindi po maganda yan. Okay? At ang gusto ko pong ipaalam, kung halimbawa ikaw yung nanonood dito sa akin channel at wala kang interest about spiritual awakening, pwede mo naman pong i-fast forward itong video ito. Or pwede ka na rin umalis kung ayaw mo, wala akong magagawa, hindi kita mapipigilan. Pero gusto ko lang po na ipaalam doon sa mga taong nakakaranas po ng spiritual awakening. Actually po, ang pinakamahirap pong pagdadaanan nyo dyan ay yung ego nyo po. Okay? At marami pong mga nagko-comment kasi na pag nakakapag-reading ako ng negatibo, talagang super na nagre-react sila. Which is, yun po ang inyong yun ang ego. Hindi nyo matanggap yung negative side nyo. Yan po ang kailangan yung paglabanan pag dumating na ang inyong spiritual awakening. Okay? Chosen one, may calling man, ano pa ba? Hindi ko alam kung nasa ang stages na kayo, Pero yung iba, may mga nagko-comment na spiritually awakened na raw sila. So, hindi ko po alam kung nasaan stages na kayo. Kayo lang po nakakaalam. Pero ang paglalabanan nyo po siya, pagdadaanan nyo, yung ego nyo. At isa pa po, magkakaroon din po kasi kayo ng identity crisis. May stages din po yan. Makakaranas kayo, Or mawawalan po kayo ng katiyakan talaga. Pagkalito kung saan, kung ano ba, At magiging insecure kayo, mangingibabaw yun. At mag-iiba ang pakiramdam mo sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Kadalasan dahil sa pagbabago sa kapaligiran mo, yung mga hindi mo inaasahang bagay, yung layunin na inaasahan mo naman o yung inaasahan mong papel sa lipunan ay iba sa iyong minimithi na akala mo, ay, spiritually awakened na ako, kailangan ganito ka. Hindi po ganun. Ang Panginoon na ang universe na ang bahalang magbigay sa iyo kung ano ang papel mo. Kaya hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mo. Orchestrated na po yan. Hindi ka rin pwedeng gumawa ng sarili mong pangalan. Dahil si Moses, hindi siya gumawa ng sarili niyang pangalan. Binigyan siya ng Panginoon ng sarili niyang pangalan. Ganon din po ako. Binigyan po ako ng Panginoon. Hindi ako ang gumawa ng Spirit Guide Messenger. Ang universe, ang Panginoon po ang nagbigay sa akin ng pangalan yan. Okay? Kaya sa inyo po, sa nakakaranas po ng spiritual awakening, kailangan yung pagdaanan po yan. At marami talagang pagkalito ang mangyayari dahil hindi ka talaga makakaugnay sa mga dati mong paniniwala. Yung dati mong layunin, dati mong pag-iisip, dati mong relasyon or career. Hindi ka na makakapag-adjust sa dati mong kapaligiran. At yung iba, hahanapin mo kasi yung purpose mo sa buhay. Sino ba ako? Yung ganun. Kaya kung magmamatigas ka, talagang mahihirapan ka. Marami yung ganyan. Marami ako nakakita na dumating ng spiritual awakening nila, pero naudlot. Yung iba naman, stuck. Yung iba naman, napunta na sa dilim, sa dark. Wala na nangyari sa kanila. Yung iba naman, naandun sa dark night of the soul. Hindi sila paakyat baba yung kanilang estado, So, meron yan, ganyan ang
talagang mararanasan mo, mahihirapan ka, pero you have to follow the flow, para mapadali ang buhay mo. Kasi orchestrated na tayo. Meron ng nakahandang role sa'yo pagka once na naging spiritually awakened ka na. Okay? So, doon po sa sinasabi ko magagawa nyo rin po kung ano yung nagagawa ko, lalo na kung yung iba sa inyo naghahangat kayo ng spiritual eye, pero ang third eye kasi sumpayan, kailangan malinis nyo yan, mabasbasan nyo, mabasbasan ng Panginoon. Kaya ang sinasabi born again, rebirth, walang ibang makakapagsabi niyan kundi ang Panginoon lang. Okay, yung mga taong yan hindi niya nakasali yan, erase niya na sila. Ginagawa lang yan, ginajudge lang kayo niyan. Kaya pag ginudge kayo, meaning evil spirit ang nagwo-work sa kanila. At kumbaga titirahin kayo para mawala yung stability nyo, yung secured feelings nyo, mawala yan, yung self-confidence nyo. Kaya huwag kayong magpapatalo. Okay? I-maintain nyo ang paniniwala nyo sa mundo ng spirituality, kung ano man ginagawa nyo na spiritual practices, ipagpatuloy nyo yan, okay? Para mabasbasan kayo ng Panginoon. And ang suggestion ko, magbasa po kayo ng Biblia. Kung gusto nyo mag-rosary po kayo. Kung gusto nyo mag-meditation po kayo. Gumawa kayo ng affirmation, manifestation. Lahat pwede nyo naman pong gawin. Nasa sa inyo kung ano nababagay sa inyo. Nang sa ganun po, magkaroon kayo ng Christ consciousness. Yung estado ng self-realization. Yan ang palagi kong sinasabi. Kailangan magkaroon talaga kayo ng self-realization para magkaroon po kayo ng pagkakaisa sa Diyos o sa banal. Unity with God or the divine. Yan po ang meaning yan. Okay? So, kung meron kayong, ang tawag dito, lalo na yung iba, talagang insecure, huwag po kayong mag-alala. Kasi di ba sinasabi nga sa Biblia ni Jesucristo, di ba? Na kung sincere ka, i-welcome ka ni Lord. At sinasabi ni Lord na in my Father's house are many mansions. Yun ang meaning nun. Pero ang ibig kasi ng many mansions, ibig sabihin maraming posisyon. Okay? Kaya hindi mo pwedeng ikaw ang pumili. Gusto ko rin maging tarot reader. Meron na siyang ibibigay sa iyong posisyon. Meron siya ibibigay sa iyong pangalan. Kaya huwag kang sumalungat sa kung ano ang gusto ng universe or kung ano ang gusto ng Panginoon. Kasi meron na siyang ibibigay para sa iyo. Okay? Kaya follow the flow ka na lang and then alisin mo yung self-desire. At saka yung papanoorin mo mga TV shows, mga program dito sa YouTube, piliin mo. Huwag yung mga nagpapababa sa'yo ng iyong vibration frequency. Kasi pag ganun, hindi ka mag-evolve. At palibutan mo rin ang sarili mo ng mga positive na tao. Okay? Para yung positive na tao, sila yung mga tao merong righteousness. Hindi yung puro judge sa mga tao. Kahit nasabihin mong pabiro, nagjo-joke lang, tapos pinagtatawan na nila yung tao. Yung mga ganyang klaseng kaibigan mo, talikuran mo na. Okay? Kung gusto mo talagang mag-level up ang iyong vibration frequency. Okay? So, move on na po tayo sa ating reading. Taurus, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? Alamin natin yung mensahe ng iyong person. Okay? So, Taurus, ikaw na bahala, ha? Kung mag-asawa ba kayo, mag-boyfriend, girlfriend ba kayo, live-in partner, kung ano mang relasyon ang meron kayo, ikaw na ang bahalang mag-adjust. Pati sa edad at sa gender. Okay? At kung sa tingin mong baliktad, then ikaw na rin mag-adjust. Walang problema yon. Pero kung gusto mong malaman talaga yung personal reading mo, yung personal na enerhiya mo, mag-request ka lang ng personal reading. Para mas 100% accurate tayo, Okay, Taurus. Dahil hindi to reading para sa isang tao, ha? Ayan, may nalaglag. Kuhanin na natin to. At tayo ng isa pa dito. Okay, thank you. Okay, dalawa na. May nalaglag na. Ayan, power of empathy. Oh, power of empathy. And then,
bountiful harvest, fresh approach. Oh, thank you Lord, thank you Lord. Okay, mukhang maganda ang ano mo mukhang maganda ang baraha mo dito, Taurus. Ano ba yan? Power of empathy, replenish your energy, creating sacred space, fresh approach, bountiful harvest. Okay. Missed opportunities ang nakikita ko sa barahang ito. Taurus? Ngayon, malamang na naging out of control itong person mo. Kaya, masasabi ko, ang mensahe nito, gusto siguro nitong manghingi ng sorry sa'yo, Taurus. Siguro may nagawa siyang kasalanan sa'yo, kaya gusto niya mag-apologize dahil sa naging arrogant siya, naging rude sa mga kilos niya, at meron siyang pananagutan na dapat panagutan niya, pero malamang tinalikuran ka nito. Ngayon, maaaring iniwan ka nito mag-isa, iniwan ka sa ere. Inaasahan mo parang dalawa kayo ditong magtutulungan, or dalawa kayong gumawa nito, dalawa kayong dapat may akuing obligasyon, pero ang ginawa niya sa'yo, iniwan ka niya sa ere. Nawala. Naging ikaw na lang mag-isa dito. Then, alam niya sa sarili niya yun. Alam niya yun. Alam niya sa sarili niya na, kumbaga, nagbigay siya sa'yo ng kalbaryo. Parang, binigyan ka lang niya ng sakit, tapos umalis na siya. Kaya sorry siya feeling sorry, feeling guilty na gusto niyang humingi ng tawad sa'yo dahil yun na naging action niya. Nawalan siya ng kontrol, nagulat, naging pabigla-bigla. Kung tutuusin, hindi niya talaga alam yung sarili niyang enerhiya. Hindi niya alam kung ano talagang gagawin niya. Pero siguro yung iba sa inyo, talagang totally naging wala na kayong connection, wala na kayong contact. Pero yun ang akala mo, gusto niyang kontakin ka, gusto niyang ayusin niyo kasi naaawa siya sa iyo Parang kaya ka naging ganyan dahil sa kanya. Parang dahil sa akin naging ganito si Taurus. Hindi ko na panagutan yung dapat kong panagutan, yung obligasyon ko, yung pagtitiwala ni Taurus na hindi ko nasuklian. Kaya gusto niyang maghingi na sorry sa'yo. Patawarin mo siya dahil nabigla lang siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Wala siya sa matinong pag-iisip. Pero alam mo Taurus, kasi hindi niya talaga alam kung paano magre-react, hindi niya alam kung paano gagamitin niya yung sarili niyang enerhiya, dahil ganun talaga siya. Ganun talaga ang enerhiya niya, Pati ikaw siguro, kumbaga, nung during ng inyong relationship, bago ka pa niya iiwan, hinihila ka niyang pababa. Kaya, kalat kasi ang utak ng person na to. Kung ano na lang lumalabas sa bibig niya, kung ano lang ginagawa niya. Pag meron siya naisip na gawin siyang bagay, gagawin niya agad. Walang plano, walang kung ano-ano, basta pabigla-bigla. Kung tutuusin, hindi talaga siya nag-iisip talaga ng matino. At saka kasi siya rin mismo, hindi rin niya alam kung ano ba talaga yung gusto niyang makamit sa buhay. Kung gusto niya ba talaga ng relasyon, kung gusto niya talaga bang kayong dalawa, wala. Siya rin mismo, parang magulo ang isip niya. Pero ang totoong mensahe niya, ito ng person mo, kasi nga, hindi niya makontrol ang isip niya, hindi niya makontrol ang kilos niya, pero ang nais niyang iparating sa'yo, sinasabi ng ating mga baraha dito, ito kasi ang mensahe ng person mo, Sinasabi niya na, Taurus, marami pa akong milyang lalakaran
para makuha ko ang mahalagang bagay sa buhay ko. Yung pinaka-valuable life experience. Baka, Taurus, itong person mo, medyo bata-bata pa ang edad, or kung hindi naman bata-bata ang edad, bata ang isip. Batang isip. Ano? Kaya, yan ang binibigay niya sa iyong mensahe. Ano? Maano pa kasi ang ano niya pag-iisip niya. Baka yung iba sa inyo na itong person mo, meron siyang addiction talaga. At sa kabila ng meron siyang addiction or pagkakamali sa buhay, kaya siya na lang siguro mag-isa dito. Hanamin natin yung ano. Kasi wala siyang time para mag-reflect din, ano. Alam mo, kung maganda sana kung personal reading, ano, para matanong-tanong din kita, no. So, hindi nakakaalam. Nag-aano rin po ako ng video call, personal reading. Kasi syempre, hindi naman pwedeng one-on-one. Kung meron ka specific na question, pwede yun. Ano? Nag-offer ako na 3 question lang. Pero kung talagang gusto mo talaga ng clarity, talagang gusto mo ma-enlighten, then meron akong in-offer na video call para mag-catch ball tayo. Meron akong mensahe na kukuha sa baraha, then ikaw pwede ka rin magtanong, pwede rin ako magtanong sa'yo. Ano? Hindi yung ganito kasi overall reading to, ano? Hindi naman ako, tawag dito, hindi naman pwedeng lahat basahin ko ang energy. Hindi ko naman alam kasi kung ano rin lahat ng ano. Kaya meron iba sa inyo nagsasabi na baliktad. Or ganyan. Kasi hindi naman to personal reading. Ano? Be mindful. Okay? Common sense. Pero yan ang nakakita ko kasi ano. Apat dito. Ito, kukuha lang ako dito. Assurance. Soulmate. Yes, this is your soulmate. Oh, baka yung iba soulmate mo to, ha? Oh, children, your love life is being affected by children. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Give your relationship a chance. Work on your partnership. May anak ba kayo dito? Ano? Taurus, baka yung iba sa inyo mayroong anak, ano? So, sabi ko kanina, baka merong addiction itong person mo. At, meron siyang nagawang pagkakamali sa buhay niya. Kaya, grabe siguro ang tawag dito, ang pagsisisi niya. Kasi, ikaw siguro, Taurus, kumpara sa person na to, matino ang pag-iisip mo, ano. Pero siya, wala, pabigla-bigla, impulsive siya. Kung ano lang yung bigla niyang naisip na gawin, gagawin niya. Ano? At siguro meron din siyang bad habit, addiction. Ang addiction, sari-sari naman yan, ano? So, pero kapag naging mag-isa naman siya, nagre-reflect siya, inaano niya yung sarili niya na parang, sinasabi niya sa kanyang sarili, ano, na kailangan niya talagang malampasan yung mga problema na siya mismo ang gumawa. Kaya nga meron tayong replenish energy and creating sacred space na baraha, no? Then, eto, kasi nga nagsisorry siya sa'yo, no? Kaya meron siyang fresh approach. Baka yung iba sa inyo, kinakausap na kayo ng person na to, or ngayon palang darating, ano? Then, give your relationship a chance. Yan ang sinasabi ng baraha. Malamang na magbabagong buhay na tong person na to. At saka, alam mo, ang soulmate talaga ganyan, ano? Taurus, ano? Lumabas sa baraha ang soulmate. So, meaning, meron kayong past life nito. Or kung wala man kayong past life, meron siyang soul contract sa'yo na siya talaga ang magbibigay sa'yo ng karanasan, ng life experience, life lesson. Okay? Kaya, let's say, Taurus, nagkahiwalay kayo nitong person mo ito, na nakaranas ka ng sakit, na halos ayaw mo na siguro siyang patawarin dahil iniwan ka siguro kayong mag-ina.
Or baka naman yung iba sa inyo, nabuntisan ka, tapos kayong dalawa na rin naging single mom ka. Ngayon, yung iba sa inyo, babalik ito, manghihingi ng second chance, nasa sa iyo na to, Taurus, kung patatawarin mo. Pero kung Kristiyano ka, alam mo, nakasulat sa Biblia yan, kailangan mo magpatawad ng tao, forgiveness. At kung tinatahak mo naman, Taurus, ang mundo ng spirituality, then mas lalo mong kailangan gawin yan. Dahil kung walang forgiveness, hindi ka makakapag-ascend. Tandaan mo yan. Okay? Kung ikaw ang Taurus na nakakaranas talaga ng spiritual awakening, then nababagay sa'yo ang aking reading. Okay? Kaya kong itaas ang iyong vibration frequency para matamo mo ang talagang truly, fully spiritual awakened. Maging truly, fully spiritually awakened ka. Magising ka. Okay? Pero eto, so soulmate mo siya, balik tayo sa ating reading. At kailangan nyo itong malampasan. Hindi lang siya, pati ikaw rin. Kailangan nyo ng pagmamahal, pagpapatawad sa isa't isa. At siguro, kumbaga, kiniliti na rin to ng universe, na sinabi na rin na, ikaw, person ni Taurus, dapat ka magsisi. Inaano na siya dito ng universe, Kaya malamang meron din siyang self-realization, nagre-reflect din siya behind the scene, hindi mo lang nakakita. Akala mo siguro ikaw Taurus, nangingibabaw pa rin yung galit mo sa kanya. Pero eto, kahit papano, nagkakaroon naman siya ng nagkaroon siya ng guilt, alam niya. Kaya lang, yun siya yun talaga siya. Hindi niya mapigilan yung ganun, pabigla-bigla siya. Kaya, kailangan dito, Taurus, alam mo, ikaw ang magkaroon ng big heart. Big heart ang kailangan mo dito. Ayan, mag-offer ka sa kanya ng puso, pagmamahal, or unconditional love. Kasi soulmate mo siya, di ba? Ganun naman talaga, Taurus, At gusto niya rin na malaman mo, para malampasan mo yung paghihirap. Kaya sinasabi niya, sorry. Sorry, Taurus. Dahil hindi ko kayang gawin ang gusto mong ipagawa mo. Siguro meron kang gustong ipagawa, baguhin mo yung ganyan mo, ganyan. Meron ka siguro sinasabing ganun. Parang para sa kanya, hirap pa siya. Kaya, ang tanging masasabi niya lang, sorry. Or yung iba sa inyo, nagsasorry kasi hindi niya magawa yung gusto mong maging outcome yung dalawa. Siguro, sinasabi siguro pag nag-mature na ako. Taurus. Pero, hindi pa siguro sa ngayon. Wala pa siguro ang tamang panahon, tamang oras. So, yan ang mensahe ng person mo. Hindi lahat, yung iba sa inyo. Kasi tingin ko talaga naging abusive itong person mo. At nagkaroon kayo ng intense argument, yung iba sa inyo, Hindi lahat. So, itong person mo, may ugali rin kasi siyang may mainipin. Pag hindi niya nagustuhan yung atmosphere, yung sitwasyon, aalis. Kung saan lang pupunta, maglalak. Mainipin. Kaya tatalikuran niya kapag hindi niya nagustuhan. Or malamang yung iba sa inyo, sinaktan ka nito. Kaya very sorry talaga siya. Kaya mag-a-approach talaga siya. Baka iba Taurus, nakaranas ka ng DV, domestic violence, Para sa kanya kasi, siya ang tama. Siya ang siya ang nasa tamang, matigas kasi ang ulo nito. Hindi rin marunong magpakumbaba. Kung ikaw, Taurus, meron kang pagpapakumbaba, meron kang pagpaparaya, nararamdaman na ganyan, siya naman, opposite. Opposite sa pag-uugali mo. Kaya malamang na ikaw ang sinisisi nito. Ikaw kasi ganyan. Nagkaroon siguro kayo ng debate nito. O kaya naman pinipressure ka nito, Kaya dito, medyo nag-aalangan ka rin, Pero, ganyan talaga. Kahit sabihin mo, kasi ang soulmate, hindi naman ibig sabihin na mag-soulmate kayo ay happy ending. No, hindi, Taurus. Nagkakamali ka. Meron kayong soulmate plus kailangan mo rin malaman kung anong soul contract ang meron kayo. Kasi doon mo rin, marami kang kailangan alamin kahit sa sarili mong zodiac sign. Alamin mo rin kailangan yan. Marami kang dapat malaman. Kaya yung mga reading na yung papaasahin ka,
hindi naman reading yun para sa sayo lang eh. 'Di ba? Maging aware ka, mag-self research ka para mas malaman mo kung talaga bang soulmate mo to o hindi. Okay? And then kung gusto mo malaman ng soul contract nyo, lumapit ka sa akin. Ibibigay ko. Kuha lang tayo ng additional pa. Kasi iba sa inyo, no, itong person mo, no, ang mensahe niya sa'yo, parang, Taurus, mukha ikaw pa ata ang galit. Inaamo ka na nga. Nilalambing ka na nga. Mukha ikaw pa ata ang galit. Yung iba sa inyo ganyan, ano. Pero, kahit na sinasabi, aminado naman siya. Pasensya ka na, Taurus. Kasi ganito talaga ako. Ito talaga ugali ko. Malamang na hindi na ako magbabago. Siguro matagal na kayong hiwalay yung iba sa inyo dito. Kasi nga, ganito ang ugali ng person mo. Pero meron siyang gustong mangyari dito. Tingnan natin sa ating barahan. Oh, may bouquet. No, garden. Laglag siya. Yan na lang. So, meron tayong garden. Oh, tree. Tree. Meron tayong tree. Oh, may ring. And may family pa dito. Ring. Letter. See? Mensahe niya talaga. Grabe yun. Oh, book. Okay. Etong malaking tree. Etong maliit na tree. Then, naandito yung garden. Okay. So, ang gustong mangyari nito, alam mo, kung ikaw ang Taurus na umalis, lumayo, nakapaghiwalay, gusto niya, bumalik ka. Bumalik ka sa kanya. Or kung vice versa naman na siya ang umalis, lumayo, kung anong negatibong action ang ginawa nito sa'yo, babalik siya. Kaya nga fresh approach dito, Ngayon, yun ang gusto niya. Bumalik ka sa kanya, babalik siya sa'yo para magkaroon kayo, magkaayos kayo. It's either na siya ang magre-reach out sa'yo o ikaw mag-reach out sa kanya. Pero if ever na siya ang mag-reach out sa'yo, gusto niya tanggapin mo siya. Kumbaga open arms. Kumbaga, bigyan mo siya ng second chance. Second chance. Medyo nabubulol na naman ang lola nyo. Pasensya na. Marami siya kasing gusto mangyari sa buhay niya. Pero hindi niya alam talaga totally kung ano ang gusto niya. Then, meron din siyang gustong mangyari sa inyong samahan. Pero hindi rin niya alam kung paano ba. Kaya sabi ko nga sa iyo, Taurus, malamang itong person mo, immature. Baka ang gusto niya lang yung during ng happy days nyo, ganun lang. Tapos pag meron kayong problema, parang naaaborida siya, naboboring siya, naiinip siya, ayaw niya kasi ng ganun. Meron mga ganung klaseng tao. Baka ito sinasabi ng mensahe ng barahan natin, baka ikaw, Taurus, itong person mo, ganyan talaga siya. Kaya ito, nagbibigay siya sa ng mensahe. Malamang merong nagturo sa kanya, mga nag-advise na ganito kasi, ganyan. Kasi nakaramdam siya ng guilt, nagkaroon siguro siya ng self-reflection, meron siya na mga taong nakakausap, maring pamilya niya, sariling pamilya niya, napayuhan siguro siya. Kaya malamang babalik ito sa'yo. Or gusto niyang bumalik ka sa kanya at magkaayos kayo. Kaya pag once na nag-reach out ka sa kanya, open arms siya sa'yo, tatanggapin ka niya talaga. Pag siya naman ang nagpunta sa'yo, nagbalik sa'yo, nag-sorry, gusto niya, open arms ka rin, tanggapin mo siya, patawarin mo siya sa mga pagkakamali niya. So, yan ang isang mensahe na nakakita ko, dahil sa kabila ng meron siyang mga bad habits, tingin ko naman yung iba sa inyo naka-recover na. Naka-recover na. Malamang na sa paghihiwalay nyo, sinuportahan siya ng kanyang family, kaya nagkaroon siya ng realization dito, na napagtanto niya sa sarili niya, ay kailangan ko pala si Taurus. Kailangan pala namin magkaayos. Baka naman, sabi kasi ng mami ko. Sabi kasi ng daddy ko. Sabi ng nanay ko. Baka nasulsulan. Pero, harapin niyo tong pareho, itong pagsubok ng buhay niyo.
Ano? Huwag mo na lang ilagay itong pagiging mag-soulmate nyo. Lalo na kung merong mga bata na involved sa inyo, ano? At kung gusto nyo talagang gumawa ng isang big family, o kahit naman hindi big, small family, ano? Ito ang sinasabi, pagsubok yan ng buhay nyo. Kasi gusto rin malaman ng person mo, no, na Taurus, alam mo ba na meron akong mental health issue? Meron ako anxiety, ganyan. Gusto niya malaman mo yung kanyang weakness. Gusto niya ipaalam sa iyo yun. Kasi alam niya na mahabagin ka, maawain ka, maintindihin ka, ano? Kasi siya rin mismo, hindi niya talaga alam kung ano nangyayari sa kanya, anong nararamdaman niya, baka yung emosyon niya up and, baka naman yung iba sa inyo dito, kasi more than soulmate kayo. Ang dami kong gustong itanong sa'yo, Taurus. Halika nga dito. Ay, naku, Taurus, ano ba yan? Halika nga dito. Pero, ang bottom line, ang gusto ng person mo dito, improvement sa inyong samahan. Mag-asawa man kayo o hindi. Let's say nag-break up kayo. Ma'am, hindi ko siya asawa, boyfriend ko lang siya, girlfriend ko siya, or karelasyon ko lang siya. Kahit ano pa, ang gusto niya, magkaroon kayo ng improvement. Kayo together again. Alagay and pip. Pero yung iba, tingin ko, masasabi ko na andun pa rin yung tawag dito. Sa kabila ng lahat, meron kasi siyang ugaling, may pagdududa ba? Kaya, kung dati siguro, pinagdududahan ka niya, kung ano-ano pinag-iisip niya, na kung ano-ano, baka meron kang ganyan, meron kang ganyan. Kaya, gusto niya rin mag-sorry. Sorry ha, pinagbintangan kita, akala ko, nag-cheat ka, akala ko kung anong ginawa mo, ganyan-ganyan, pero, ngayon, gusto ko, bati na tayo, Taurus. Yan ang sinasabi niya. Kung yung iba sa inyo na single, naghiwalay kayo ng person na to, gusto niya rin malaman na, gusto niya na malaman mo na siya ay okay na. Okay na siya. Yes, oo, nasaktan siya kasi nakapag-break up ka. Iniwan mo siya. Or, sa anong kaganapan sa inyo, na malamang na meron din mga iba pang taong, involved, na nauwi kayo sa break-up talaga, separation. Gusto niya malaman na nasaktan din siya. Nasaktan ka niya, nasaktan din siya. At yun sa pagkawala mo, talagang lungkot ang nararamdaman niya. Pero sa mga nangyari naman na hindi maganda, ngayon sinasabi niya na okay na ako. Nakapag-grow na ako, may na-realize na ako, at kakalimutan na lang kita, mag-move on ako. At sa pag-move on ko, sisiguraduhin ko na meron ako na pag-aralan sa sitwasyon natin. At yun ang gagamitin niya sa panibago niyang karelasyon. Pero yung iba sa inyo, malamang na naandun pa rin yung lungkot, lalo na kapag bumalik sa inyo, yung iba siguro sa inyo, bumalik na tapos hindi niyo pinatawad, hindi niyo tinanggap, naandun yung lungkot niya. Kaya, para sa kanya, pipilitin niyang magbago, pipilitin niyang mag-move on, tapos pipilitin niyang baguhin yung sarili niya para sa sarili niyang buhay. Malamang na Taurus, yung iba sa inyo, malamang na Taurus, yung pag-iwan mo sa kanya dahil sa sama ng loob mo sa nagginawa niya sa iyo, tapos nag-sorry siya, tapos hindi mo na pinatawad, tapos eto, na meron siyang expectation na bibigyan mo siya ng second chance pero hindi mo na siguro bibigyan yung iba sa inyo, Pero ito ang inaano niya, pipilitin niyang baguhin ang kanyang pag-uugali. Ang kanyang pag-uugali, yung kanyang aksyon, yung kanyang pag-iisip, pipilitin niyang mag-mature. Kaya merong maliit na pinto dito sa libro. Ayan, pipilitin niyang kilalanin ang sarili niya, pag-aralan ang kanyang sarili. Pero for the meantime, yan ang kanyang mensahe. Okay, Taurus? So, Taurus, after nito, pipili po ako ng, bibigyan ko ng soul contract sa past na mga nag-comment, Pipili po ako ng isa doon at bibigay ko kung ano ang soul contract na meron kayo. So, kung ayaw mong panoorin, Taurus kung ayaw mong panoorin, it's okay, walang problema po. At next time, kung gusto niyo pong soul contract, mag-leave lang kayo ng message, yung comment ng birthday mo at saka birthday ng person mo. For the meantime, yung mag-leave na sa aking video, nagpapasalamat ako sa inyong like, share, comment. Okay? So, move on tayo sa soul contract.
Okay, Taurus, eto yung napili ko last time. So, ang pangalan niya is si Ma'am Cynthia Dalisay. Okay? So, Ma'am Cynthia Dalisay, yung nilagay niyo po sa comment section, sabi niyo, May 12, 1981, then Cancer, July 19, 1995. Mamaya ipapop up ko po dito, kukuhanan ko ng screenshot, Then, ma'am, I'm sorry, pareho po kayong walang soul contract sa isa't isa. At ang soul contract po, Ma'am Cynthia, katulad po na sabi ko sa mga ibang zodiac sign, agreement po yan bago tayo pinanganak dito sa mundong ito. Yan po ang agreement pagitan sa inyong mga soul family. At dinadala mo pa yan, maraming buhay sa past life mo pa bago nyo makumpleto. Okay? At meron po yung 3 uri kasi nga ang soul contract is may positive, negative at saka neutral. Lahat ng 3 po yan ay magtuturo po sa atin, sa inyo, ng soul lesson, life lesson, Pero ini-express niya yung mga sarili nyong buhay sa iba't ibang paraan, At hindi naman po ibig sabihin na pag wala na kayong soul contract, wala na, tapos na. Hindi naman po. Which is, yung may soul contract po kasi, siya po talaga yung magbibigay sa'yo ng malaking impact sa iyong life lesson, sa iyong life experience, Which is, dahil wala po kayong soul contract, still, meron kayong connection, di ba? So, meron kayong magiging karanasan sa pagtatagpo nyo sa itong present life nyo. Kaya, may soul contract man o wala, kailangan pa rin respetuhin natin ang bawat taong nakikilala natin, nakakarelasyon natin. 'Di ba? Yan naman ang sinasabi ng Panginoon, 'di ba? Sa Biblia. 'Di ba? Love your neighbor, 'di ba? Neighbor man, karelasyon man, kailangan nating mahalin, respetuhin. Okay? Kasi sa next lifetime baka magkaroon kayo ng kontrata. So, mas maigi na maganda, kung bawa, hindi man kayo maging kayo, in the end, still kailangan, meron pa rin kayong magandang memory. Kasi dala-dala yan ng soul nyo. Ang soul nyo kasi is yung mind, yung memory. So, yan ang magbabaon para sa next lifetime nyo. Okay? So, Ma'am Cynthia Dalisay, maraming salamat po sa comment nyo. Nag-effort pa talaga kayong mag-type. Thank you po. At hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.